Isang mapagpalang araw po, Kuya Bari. Gusto ko po sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento na kailanman ay hindi maiwawaglit sa aking isipan. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Raquel. Kagaya po ng iba, ako po ay kapwa nang galing sa hindi buo ang pamilya. Matapos nang maghiwalay ang aking mga magulang, tanging si Ate Claridad ang nagmagandang loob na ako ay kupkupin. Dalawa lang naman po kasi kami, Kuya Bari, kaya sino pa ba ang lalapitan ko kung hindi siya? Nasa malayo rin kasi ang mga iba naming kamag-anak noon. Kasama ang asawa ng kapatid ko, kami ay tumira sa iisang bubong. Buntis pa noon si Ate Claridad, kaya ako ang naging kaagapay niya sa ibang trabaho sa bahay. Ang asawa namang niyang si Kuya Rakim, siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa kalapit na baryo. Inakala kong magiging maayos ang buhay namin noon, ngunit isang sunog ang naganap. Rason kung bakit napagdesisyonan ni Kuya Rakim na pumunta sa probinsya nila. Kinaumagahan, tuluyan akong nagayak para ihanda ang mga kagamitan na dadalhin sa nasabing probinsya. Halos 5 oras ang biyahe patungo sa lugar ni na Kuya Rakim. Huwag kang lalayo sa amin, Raquel, ha? Saad ng kapatid ko nang kami ay makarating. Hindi pa nga kami nakakababa ay pinagtitinginan na kami ng mga taga roon. Kasabay noon ang nagbabadyang ulan, kaya binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa tuluyang bumagsak na nga ang malakas na ulan. Sa di kalayuan, mayroong isang tindahan na pansamantalang sinilungan namin. Naroon pa nga noon ang tindera na nagbigay babala sa amin. Mag-iingat kayo, lalo ka na, miss. Anito, sabay tingin sa tiyan ng ate ko. Ho? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Ate Claridad. Subalit hindi na nagpaunlak ang tindera. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang aming paglalakad. Kahit ako, hindi batid kung bakit sila panay ang titig sa amin. Saad pa ni Kuya Rakim, huwag daw pansinin sapagkat nababaguhan lang naman ang mga iyon sa amin. Nang kami nga ay dumating sa kanilang bahay, inabutan naming maayos pa ang dating tinitirhan ng pamilya niya. Hindi nagkakalayo ang itsura ng nasunog na bahay nila sa bagong titirhan. Kinagabihan, habang kami noon ay mahimbing na natutulog, isang di mawaring tunog ang tila nang ririndi sa amin. Kasunod nito ang walang humpay na pag-alulong ng mga aso sa labas. Ramdam din namin ang tila nagsasayawang mga puno sa palibot ng bahay. Nangamba talaga ng husto ang kapatid ko dahil siya ay nagdadalang tao. Gawa sa nipa ang bubong ng bahay, kung kaya't halata talaga na naghahalukay ang di umano na isang nilalang na gumagambala sa amin ng gabing iyon. Mabuti na lamang naroon ang asawa niya sapagkat kung wala ay hindi iyon kakayanin. Nagtagal ng ilang oras ang pangyayaring iyon at halos hindi kami nakatulog. Kinaumagahan, 7:00 pa lang ay may pumaroon sa bahay namin na isang manggagamot. Nagpakilala itong bilang Konsolasyon. Sabi niya, maglagay daw kami ng mga proteksyon laban sa aswang, partikular na sa tiktik. Dagdag pa nito, ang baryo raw na iyon ay pinamumugaran ng maraming aswang. Kaya halos lahat ng mga babae sa lugar na iyon ay pinipilit na huwag mabuntis sapagkat kadikit nito ang nag-aambang panganib. Hindi maipinta ang mukha ng aking kapatid matapos niyang marinig ang sinabi ng matandang manggagamot.
Binigyan pa nga ng matanda ang ate ko ng isang kwintas na magsisilbing proteksyon daw sa di umanong aswang sa baryo. Asus ate, narito naman ako eh. Di kita iiwan kapag kakainin ka na ng tiktik. Birong sabi ko sa kanya para naman mapalitan ng tuwa ang kanyang mukha. Magmula noon, tuwing kumakagat na ang dilim, palagi na kaming naglalagay ng asin at bawang sa bawat kanto ng bahay. Palagi ring isinusuot ni Ate Claridad ang kwintas na bigay ni Aling Konsolasyon. Simula nang tulungan kami ni Aling Konsolasyon sa aming problema, ilang linggo ring masarap ang aming tulog na hindi ginagambala ng nilalang. Nagpatuloy rin ang pagdalaw sa amin ng matanda para bisitahin si Ate Claridad. Doon din nagsimula ang pagtatrabaho ni Kuya Rakim sa bukid bilang magsasaka. Sabi pa nga ng matanda, kung maaari raw ay pumunta kami sa mismong bahay niya para mahilot niya ang kapatid ko. Kung kaya't hindi naman nagdalawang isip si ate at nagpasama pa ito. Malayo ba yun? Kung oo, wag na lang tayo pumunta. Pangangatwiran ko rito. Uy, hindi man malayo yun eh. Diyan lang daw sa may kanto yun. Tara na. Tugon niya sa akin. Bago kami umalis, pinagbihis ko siya ng makapal na damit dahil medyo mahangin ng mga araw na iyon, Kuya Bari. Nagpatuloy ang aming paglalakad hanggang sa madaanan namin ang nagkakagulong mga tao. Nakapalibot sila sa tila taong nakahandusay sa kalsada. Agad kaming lumapit at aming nakita ang wala ng buhay na isang babae. Kapwa nagulat kaming dalawa sa aming nadatnan. Napatakip na lamang ako ng bibig nang makita kong wakwak ang tiyan nito at animoy naliligo sa sariling dugo. Diyos ko, ano ito? Kabadong usal ko. Kwento ng mga nakasaksi. Ang babae raw ay 7 buwang buntis. Hindi na sila nagtaka sapagkat alam nilang gawa iyon ng isang aswang. Nang marinig namin ang kanilang kuro-kuro, hindi kami nag-alinlangang hindi na magpatuloy sa aming pupuntahan. Ngunit noong papaalis na kami, sakto rin ang pagdating ni Aling Konsolasyon, kung kaya't sinamahan kami sa bahay niya. Pagkapasok pa lang namin ay umalingasaw na ang amoy na parang may patay na daga. Punong-puno rin ng mga halamang gamot na nasa botelya ang mesa niya. Sa parehong sitwasyon, hinilot niya ang tiyan ng ate ko. Sa hula ko, Kuya Bari, may kaalaman talaga sa mga buntis ang matanda. Pagkatapos hilutin ang Ate Claridad ko, umuwi agad kami. Pagka-uwi namin, naabutan namin si Kuya Rakim na nagtitimpla ng maiinom na kape. Wala raw siyang nadalang gulay, kaya sinabihan niya na lamang akong pumunta sa malapit na palengke upang bumili ng aming uulamin. Kung kaya't sinimulan ko na ang aking paglalakad papunta sa palengke. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya'y may biglang tumawag sa akin. Ineng! Tawag sa akin ng isang babae. Hindi ko siya nakilala dahil maraming tao sa harap ng palengke. Nilapitan ko ito at doon ko napagtanto na siya pala ay ang tendera na una naming nakilala noong bago pa lang kami sa lugar na iyon. Tinanong niya sa akin kung kumusta na ang aking kapatid. Sinabi ko namang ayos naman siya at kami nagpapasalamat dahil may tumulong sa amin. Dagdag ko rin noon, Kuya Bari,
ang tungkol sa manggagamot. Napabuntong hininga na lamang siya sapagkat hindi niya kilala kung sino ang aking tinutukoy. "Huwag kayong basta, magtitiwala na lang," saad niya sabay dala sa akin sa may gilid. Ang tinderang iyon ay si Aling Belinda. Isa pala siyang kumadrona. Unang tingin pa lang daw niya kay Ate Claridad, alam niya na ito ay nagdadalang tao. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko sa kanila. Kasunod nito ang pag-abot niya sa akin ng isang botelya na may lamang tubig. Anya, iyon daw ay agwa bendita. Maaari ko raw iyon magamit kung kakailanganin. Matapos iyon, ako ay nagpasalamat at naglakad na ako pauwi. Sa aking pag-uwi, ora mismong niluto ni Kuya Rakim ang galunggong na binili ko. Bago kami tuluyang matulog, sinigurado ko munang sarado ang bawat pinto at bintana namin. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay mahimbing na ang pagtulog ko. Maya-maya'y bigla na lamang akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Di ko mawari ang pagtahip ng aking dibdib noon, Kuya Bari. Para bang signos na may paparating na panganib. Marahan akong tumayo at pumunta sa kusina upang uminom ng tubig. Wala pa pong kuryente ng mga oras na iyon, kaya't tanging gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa bawat gabi. Kinilabutan ako dahil naramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Maya-maya'y may nakita akong mga matang pasimpleng nakatitig sa buntis na si Ate Claridad. Hindi ko alam kung nakikita niya ba ako ng mga oras na iyon. Napatakip na lang ako sa aking bibig matapos niyang buting-tingin ang nakaharang na kawayan. Marahan kong binuksan ang pinto ng kusina upang usisain ang taong sumisilip sa amin. Nang maaninag ko ang kanyang anino, doon ko napansin na siya ay babae. Unti-unti kong inilapit ang aking mukha para makita kung sino ang taong iyon. Labis akong nagulat noong makilala ko ang babae. Si Aling Konsolasyon, ang matandang manggagamot. Ba't naman nandito siya? Anong ginagawa kaya niya dito? Tanong ko sa aking sarili ng mga oras na iyon. Tumindig talaga ang balahibo ko sa takot nang makita kong parang inaamoy-amoy niya ang kawayang nagsilbing harang sa bintana. Ilang sandali pa, nakita kong nagpalit ito ng anyo. Mula sa matanda, naging isang aswang ito na nakalawit ang dila. Nagtatalasan din ang kanyang mga kuko at ngipin, rason kung bakit napatakbo ako sa loob. Pinipilit ko pa noon na pakalmahin ang sarili ko dahil baka marinig niya ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, hindi na ako nag-atubiling gisingin si Ate Claridad at Kuya Rakim. Marahan ko silang niyugyug para magising. Pasalamat naman ako dahil agad silang nagising galing sa mahimbing na pagkakatulog. "Oh, ano ba ang Hindi na natapos ni Ate Claridad ang kanyang sasabihin matapos kong takpan ang kanyang bibig. Sumenyas ako gamit ang mga daliri na huwag lumikha ng kahit anong ingay para hindi mapansin ng aswang. Sabay-sabay kaming tatlo na yumuko dahil nang sa ganoon ay hindi kami mahalata. Maya-maya'y nagsimula na ang pagkalampag ng bubungan namin. Nanginig na ako noon sa takot pero nilakasan ko ang aking loob. Kumuha naman ng itak si Kuya Rakim. Naniguro lamang siya
na mayroon siyang pangdepensa kapag umatake ang aswang. Sumunod dito ang nakakatakot na tinig ang biglang bumulahaw sa may bandang itaas. Kasabay nito ang walang humpay na pagsira ng aswang sa aming bubungan. "Layuan mo kami!" sigaw naman ni Ate Claridad dito. Hindi nagtagal, tuluyan na nga noong Kuya Bari na nasira ang aming bubungan. Gawa lamang iyon sa nipa at medyo kupas na, dahilan upang masira ng madali ang bubong. Nasa gilid kami ng katre. Nakahanda na rin ang itak na hawak ni Kuya Rakim. Hanggang sa may unti-unting dugo na biglang pumatak sa aming higaan. Kita ko na noon ang ulo ng aswang matapos itong dumungaw sa butas ng bubong. Wala itong sinayang na pagkakataon at bigla itong tumalon pababa. Huwag ka lalapit!" Nanginginig na sigaw ni Kuya Rakim. Bahagya na sanang hinambalos ni Kuya Rakim ang itak, ngunit parang hindi ito tinablan. Bagkus siya mismo ang pinatalsik nito. Buo sa aking isipan na halimuyak ng buntis ang tanging nais niya. Doon ko naalala ang ibinigay sa akin ni Aling Belinda. Pasunggab na sana noon ang aswang, Kuya Bari, ngunit naunahan ko ito. Nakuha ko kaagad ang agua bendita at ibinuhos ko ang lamang tubig sa botelya sa katawan ng aswang. Napaatras ito at natumba na parang iniinda ang sakit. Nagkikisay ito sa sahig at hindi malaman ang kanyang gagawin. Hindi nagtagal, nanghina ito at tuluyan na itong namatay. Iyak na iyak ang ate ko ng mga oras na iyon at hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Si Kuya Rakim naman ay tulala din dahil hindi kami makapaniwala na tumambad sa amin ang isang totoong aswang. Kinaladkad ni Kuya Rakim ang nilalang at ito ay dinala doon sa may kakahuyan at ito'y sinunog niya. Laking pasasalamat namin kay Aling Belinda sa kanyang ibinigay na agua bendita na siyang naging sandata namin sa pagtugis sa aswang na iyon. Makalipas ang malagim na pangyayaring iyon, nagpasya na kaming lisanin na lang ang lugar upang hindi na muling mapahamak pa si ate. Lumuwas kami ng Maynila at kami ay pansamantalang tumira sa isang kaibigan ni Kuya Rakim. Magpasa hanggang ngayon ay tumatak na sa aking isipan ang mukha ng nilalang na iyon. Di ko po talaga sukat akalain na makakasalamuha ko ang isang tunay na aswang. Dati kasi tinatawanan ko lang ito dahil alam ko panakot lang ito at hindi ito totoo. Ngunit noong harapan ko ng masaksiyan, ay doon pa lang ako naniwala na talagang totoo ang aswang. Nakakakilabot mang talagang isipin. Hindi mo rin pala malalaman kung sino sila sapagkat kung titignan mo, Kuya Bari, ay parang normal lang sila na mga tao. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Raquel. Kamusta na po kayo, Kuya Bari? Isa po ako sa masugid ninyong taga-subaybay at itago niyo na lang po ako sa pangalang Vida. Nais ko pong magbahagi sa inyo ng isang kwentong kababalaghan ng kaibigan ng aking kapatid ukol sa pinsan niyang si Esmeralda at ng kanyang nobyo sa kamay ng isang mapaghiganting aswang na isa ring miyembro ng mangkukulam sa isla ng Siquijor. Nagsimula po ang kwento noong Oktubre 26, taong 2000 at humaharap na din noon sa mga pagbabago at pag-unlad ang Siquijor
subalit napupuno pa rin ito ng mga misteryo at hindi maipaliwanag na pangyayari at mga kwento ukol sa mga aswang at mangkukulam. Base sa mga salaysay ng aking kaibigan, nagtungo si Esmeralda Cruz na isang kolehiyalang taga Maynila upang makipag-reunion sa kanyang mga kamag-anak sa Siquijor at para na rin makapag-isip-isip sa nasimulang hiwalayan nila ng kanyang nobyong si Lorenzo Panganiban. Isang araw, inimbitahan ni Ruben si Esmeralda na magtungo sa liwasang bayan sa Siquijor upang makapasyal at malibang na rin ang dalaga. Noong una ay ayaw niyang sumama, subalit napilitan lamang siya nang matagal na nakiusap sa kanya ang binata. Bakas naman ang kasiyahan sa mukha ng kanyang mga tiya at tiyuhin, partikular na ang kanyang pinsang si Anding na buntis at malapit ng manganak. Ganun din ang asawa nitong si Joaquin at ang kapatid na sina Sylvia at Antonio. Pagpunta nila sa liwasan, hindi maiwasan ni Esmeralda na mapahanga sa kagandahan ng Siquijor at nasurpresa siya nang bigyan siya ng isang bungkus ng sampagitan ni Ruben. Sa mga oras na iyon ay unti-unti na siyang nagiging palagay ang loob sa ipinakikita nitong pagpapahalaga sa kanya, subalit ayaw niyang saktan ang kalooban ng binata. Hindi pa siya handang magmahal muli dahil sa masakit na paghihiwalay nila ni Lorenzo nang minsan niyang mahuling may ibang babae ang kanyang nobyo. Masyado pang maagap para magkaroon ulit siya ng nobyo at ayaw din niyang gawing panakipbuta si Ruben sa sandaling kasiyahan na nanatili siya sa Siquijor. Sa matagal nilang pagkukwentuhan ay biglang sumagi sa isip ni Esmeralda ang kanyang nalalapit na kaarawan bago maganap ang reunion. Nagalak naman si Ruben nang malaman niya ang petsa ng kaarawan ng dalaga. Siya nga pala. Ipaghahanda kita ng masarap na panbisaya at sikwate ng sigurado kong magugustuhan mo at saka sikutil na tanyag dito sa aming bayan para naman may mairegalo ako sa iyo sa kaarawan mo. Masayang sabi ni Ruben. Naku, wag na. Nakakahiya naman. Hindi ko rin naman alam kung maghahanda sila at saka okay na rin sa akin na hindi kami maghanda ng pagkain. At ang mahalaga, magkakasama kaming magkakamag-anak sa reunion. Ngunit sadyang mapilit pa rin si Ruben. Wala siyang pakialam kung mapuyat o mahirapan pa siya sa pagbibigay ng mga kung ano-ano kay Esmeralda. Ang mahalaga sa kanya ay makita itong masaya at mabigay niya ang kanyang makayanan para sa kanyang minamahal. Makalipas ang isang araw, naganap na ang kaarawan ni Esmeralda. Dumating si Ruben na medyo malalaki ang eyebags ng kanyang mga mata pero may dala siyang mga pagkain, gayon din ang isang maliit na box na naglalaman ng mamahaling alahas. Agad na pinatuloy ni Tia Beth si Ruben sa kanilang tahanan kung saan napakaraming bisita ang matatagpuan sa isang lamesa. Maraming inihandang mga pagkain ang kamag-anak ni Esmeralda at nagawa pang mang-akit ng mga kaibigan at kainom ng kanyang tiyuhin. Umupo sa may hapagkainan si Ruben katabi si Esmeralda at inilabas niya sa isang malaking supot ang dala niyang mga pagkain at inihain niya ito sa lamesa. Nanlaki naman ang mga mata ni Tia Beth at Anding at paulit-ulit silang nagpapasalamat kay Ruben. Lalo pa nilang ipinagdidiinang sagutin na ni Esmeralda sa panliligaw ang binata dahil kita naman nila kung gaano kaseryoso at kapursigi itong masungkit ang puso ng dalaga. Akala ni Esmeralda ay lulubayan na siya ng kanyang mga kamag-anak, ngunit hindi pala. Inilabas ni Ruben ang isang mamahaling pilak na kwintas
at inilagay sa liig ni Esmeralda. Lalong lumakas ang kantyawan ng kanyang mga kamag-anak sa sobrang galak. Napukaw na rin ang atensyon ng mga kaibigang kainom ni Tio Nanding kung kaya't nakisali na rin sila sa nakakatuwang pangangantyaw kay Esmeralda. "Uy Esmeralda, sagutin mo na naman si Ruben. Nakita mo naman kung gaano kanya kamahal. Nagpupuyat pa siya para lang makagawa ng panbisaya at nagawa pa niyang mag-ipon ng kanyang allowance para lang makabili ng mahal na kwintas na pangreregalo sa iyo," wika ni Tia Beth. Nagulat at nakaramdam ng kaunting pagkainis si Esmeralda. Hindi na tama ang ginagawa ni Ruben. Masyado na niyang inaabuso ang kanyang sarili at ngayon ay gumasos pa ito ng malaking halaga ng naipong pera para lang marigaluhan siya ng kwintas. Gusto na niyang prangkahin at diretsuhin para tigilan na ang panliligaw nito sa kanya, ngunit naharang siya ng kanyang Tiyo Nanding na may hawak na isang baso na may lamang alak. "Halika Ruben, uminom ka muna ng tuba upang magkaroon ka ng lakas ng loob na masabi mo naman ang tunay mong nararamdaman sa aking pamangkin." Dahihiyang tinanggap ni Ruben ang baso at mabilis namang tinungga ang laman. Nang humagod na ito sa kanyang lalamunan ay ilang saglit siyang napangiwi sa epekto ng lasa ng tuba. Kumuha pa ng tuba si Tio Nanding at ibinigay ang baso kay Esmeralda naman. "O iha, ikaw naman. Ikaw naman ang uminom at huwag kang paarte-arte ha." Sa takot na baka mapagalitan siya ng kanyang tiyuhin ay agad niyang kinuha ang baso at walang ano-ano tinungga ang laman nito. Napaubo siya ng makailang beses bago na himasmasan. Hindi rin siya kasi sanay na uminom ng mga matatapang na alak sa probinsya, kaya ganoon na lang ang reaksyon niya pagkatapos na makatikim ng tuba. Paulit-ulit na pinatatagay ni Tio Nanding si Ruben hanggang sa makatungga na ito ng 5 baso ng tuba at tuluyan ng malasing. Mamula-mula na ang kanyang mga pisngi at paika-ika na siyang naglalakad at halos mapabol na siya sa mga upuan. Nagulat ako nang biglang lumapit sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Pagkatapos ay saka siya nagsalita ng pautal-utal, dulot ng matinding kalasingan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Esmeralda, gusto ko sanang malaman ang sagot mo sa tanong ko. Tinatanggap mo ba ang pag-ibig ko para sa iyo? Hinahaplos-haplos pa niya nang maingat ang aking mga kamay. Hindi ako kaagad nakapagsalita, Kuya Bari. Tumingin ako kina Tia Beth at Anding. Gusto kong magsalita pero naguguluhan po ako. Biglang nawalan si Esmeralda ng tapang na nais niyang sabihin kay Ruben. Nagbago ang ihip ng hangin at parang napaurong ang dila niya. Ayaw niyang paasahin at masaktan ang binata, pero bahagi ng isip niya ay pinipigilan din niya ang sariling lumayo at umiwas dito dahil kahit papaano ay napasaya niya si Ruben sa maikling pananatili niya dito. Lahat sila ay nakasentro kay Esmeralda ang atensyon. Naghihintay sa anumang maaari niyang maisagot kay Ruben. Nilakasan ni Esmeralda ang kanyang kalooban at sumagot sa hindi inaasahang katotohanan na kumawala sa kanyang bibig. Oo. Nagsigawan at nagpalakpakan ang kanyang mga kamag-anak na animoy nanalo sa karera at sabong.
Mangiyak-ngiyak na nagpasalamat si Ruben kay Esmeralda at masuyo niyang hinalikan ang mga kamay nito. Hindi man nakakasigurado si Esmeralda sa kanyang mga isinagot kay Ruben ay pinanindigan na rin niya ang kanyang desisyon, ngunit sa bahagi ng isip niya ay nakukonsensya siya kung paano susuklian ng mas higit pang pagpapahalaga at pagmamahal sa kanya ni Ruben. Ngayon pat opisyal na silang magkasintahan. Formal na din na naipakilala ni Ruben sa kanyang pamilya si Esmeralda nang minsan itong pumasyal sa kanilang tahanan. Nahiwagahan lang at nakaramdam ng kaunting hilakbot si Esmeralda sa mga inihahandang pagkain ng pamilya ni Ruben. Dahil hindi pangkaraniwang malansa ang mga tipak ng nilutong pagkain. Kakaiba ang mga pagkakahiwa at hindi niya mawari kung baboy, baka o manok ang pagkakilanlan ng mga kinain niyang karne buhat doon. At hindi lamang iyon, Kuya Bari, naamoy niya ang usok at mga maliliit na manika na matatagpuan sa isang cabinet. Naisip tuloy ni Esmeralda na baka mangkukulam ang pamilya ni Ruben. Ngunit sa kabila ng lahat, natuwa naman siya sa pagiging pasensyosa at mapagbigay ang ina ni Ruben, gayon din ang mga kapatid nitong napamahal na rin sa kanya. Sumapit ang ika-1 ng Nobyembre. Nagtungo sa may sementeryo sina Esmeralda, gayon din ang kanyang kamag-anak para bisitahin ang puntod ng kapatid ni Tia Beth na si Tia Isabel. Kasama nila noon si Ruben at sa hindi sinasadyang pangyayari ay dumating si Lorenzo na dating nobyo ni Esmeralda. Nagulat si Ruben at hindi niya maunawaan kung sino ang lalaking bigla na lang yumakap at humalik sa kanyang nobya. "Sino ka ba?" "Ha? Ako? Ako si Lorenzo Panganiban at ako ang kasintahan ni Esmeralda." Kamuntik pa silang magtalo ni Ruben pero katapos-tapusan ay nagalit si Ruben kay Esmeralda at mabilis siyang umalis. Nainis naman si Esmeralda sa tinuran ni Lorenzo, ngunit wala na rin siyang nagawa dahil para isa itong asong pasunod-sunod sa kanya. Sinikap niyang magpaliwanag kay Ruben, subalit nang makarating siya sa bahay nito ay hinarap siya nito na puno ng panunumbat at puot. "Ikaw simula sa araw na ito, pagsisisihan mo ang ginawa mo sa akin. Mas masakit pa sa panluloko at pananakit mo sa kalooban ko ang gagawin ko sa iyo. Bagay na gugustuhin mo ng mamatay kaysa mabuhay pa sa mundong ito." Napaiyak si Esmeralda dahil sa mga sinabi ni Ruben. Matapos noon ay hinding-hindi na niya nakita pa si Ruben. Sumapit ang reunion ng kanilang pamilya. Kasama ni Esmeralda ang kanyang nobyo na si Lorenzo, at kahit may tampo pa rin siya sa binata ay patuloy pa rin siyang nakisama dito kahit labag sa kalooban niya. Hindi masaya ang mga kamag-anak ni Esmeralda sa pagkakita nila sa dating nobyo nito. Maya-maya ay nagkaroon ng mga palaro at iba't ibang mensahe ang bawat angkan. Hindi na natapos pa ni Esmeralda ang programa nang biglang humilab ang kanyang tiyan. Nagsuka siya ng dugo at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Ilang araw na siyang inaapoy ng lagnat at patuloy pa rin ang pagsakit ng kanyang tiyan. Ginamot siya ng isang albularyo. Gumamit ito ng bao at tawas kasama ang insenso at kamangyan, kasabay na sinambit ang kakaibang orasyon at napansin niya sa hugis ng tawas ang anyo ng isang mambabarang at napagtanto nilang binabarang si Esmeralda. Nagtungo si Tia Beth at anding sa bahay ni Ruben at dinala nila si Esmeralda doon. Subalit hindi nila natagpuan ang pamilya nito. Bagkus ay laking gulat na lamang ni Esmeralda
nang matagpuan si Ruben na kumakain ng lamang loob ng tao. Nagulat naman si Ruben nang makitang nakatingin sa kanya si Esmeralda. Nagmadali itong tumakbo papalayo hanggang sa hindi na nila namataan pa. Hindi pa rin natapos ang kalbaryo ni Esmeralda. Isang araw ay tinubuan naman ng malaking bukol sa buong katawan si Esmeralda at may mga lumalabas na insekto sa loob ng kanyang bibig habang umuubo siya. Namayat na siya noon at talagang nabahala na ang kanyang mga kamag-anak, partikular na si Lorenzo, na hindi siya iniwanan kahit pa ulit-ulit na itinataboy ito ni Esmeralda. Kumausap ang kamag-anak ng dalaga ng panibagong albularyo at sa pagkakataong iyon ay napailing ito pagkakita niya sa dalaga na halos naghihingalo na sa kanyang pagkakaratay. Wala na tayong maaring gawing paraan para sa kanya. Napakalakas ng kapangyarihan ng mambabarang na aswang na ito at hindi ko kayang kontrahin ang ginagamit niyang mahika. Sunod-sunod ang ginawa niyang pagpaparusa at sa huli niyang pambabarang ay ihanda niyo ang inyong mga sarili dahil siguradong ikamamatay na niya ang kasunod na pambabarang. At hindi nga nagkamali ang albularyo. Nagpadala ng telegrama sa Maynila ang kamag-anak ni Esmeralda upang ipabatid sa magulang ang kalagayan ng dalaga. Pagbalik ni Tia Beth sa kwarto ay napasigaw siya ng sobrang sindak nang matagpuan na naliligo sa dugo si Esmeralda na nakapikit ang matang nakahiga sa kama. Nagsipagputukan na ang mga namimintong nitong mga bukol sa kanyang buong katawan. Kahindik-hindik na kamatayan ang inabot ni Esmeralda sa kamay ng binatang nasaktan sa kanyang pagmamahal. Nakakalungkot, Kuya Bari, na sa mga ganoong pagkakataon ay hindi nabigyan ng pagkakataon si Esmeralda na makahingi ng tawad kay Ruben at hindi rin niya nakamtan ang pagpapatawad ng binata. Parehas silang naging biktima ng masamang mga pangyayari dahil sa hindi pagkakaunawaan at hindi pagsasabi ng buong katotohanan. Sa kabila ng kwento ay napagtanto ko na mahirap umasa at magpaasa sa ibang tao, lalo na kung halos isakripisyo na niya ang buong kaligayahan at buhay para lang sa taong inaasam-asam na mahalin siya. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Vida. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at maging sa mga masusugid na tagapakinig dito sa inyong YouTube channel. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Digo. Isa po akong kilalang sabungero sa aming lugar. Pasado 4:00 pa lamang po ng umaga ay gising na ako upang tignan ang lagay ng aking alagang manok na isasaba ko sa sabong. Nauuna ko pa nga pong pakainin ang manok ko kaysa sa aking sarili. Ganon ko po ituring at alagaan ang aking mga alagang manok. Minsan pa nga po ay nagsiselos na ang misis kong si Teodora dahil mas malambing paraw ako sa mga manok ko kumpara sa kanya. Iyon din ang madalas naming pag-awayan, lalo na po kapag nagkakataong uuwi akong talunan sa sabong. Subalit kapag uuwi naman akong panalo ay syempre natutuwa rin po siya kahit papaano dahil may panggasos na kami sa mga kailangan dito sa bahay. Isang araw, habang abala ako sa pagpapakain ng aking manok, ay nakita kong napadaan sa aming bakuran ang kapitbahay kong si Tico na kapwa ko ring adik sa sabungan. Pre, tama na ang lambing mo riyan sa alaga mo.
Patutumbahin din lang yan ng alaga ko yan mamaya. Sayang lang ang pagod mo. Natatawang pang-asar na usal niya na puno ng kayabangan habang pailing-iling pa. Hindi ko na lamang siya pinansin at pinatulan pa, Kuya Bari, dahil alam kong puro kayabangan lang naman ang ibabato niyang mga salita sa akin kung sakaling sumagot pa ako. Mas lalo lamang hahaba ang usapan at mahirap na't baka magkapikunan pa kaming dalawa. Kilala kasing mayabang at pikunin sa sabong. Sa tubing matatalo ang alaga niyang manok ay nagmumura siya at parating kinakalaban ang nakakatalo sa alaga niyang manok. Kaya naman marami ang ayaw nang makipaglaban pa sa kanya. Ngunit kapag may inalok naman siya at tumanggi ito, ay kakalabanin niya pa rin ito. Kung kaya't walang ibang magawa ang iba kung hindi ang sumunod na lamang sa gusto niya. Minsan pa nga ay sinasadya na lamang ng iba na magpatalo para wala na lang gulo. Subalit hindi ako katulad ng iba na takot sa kanya. Hindi ko lamang siya pinapansin at pinapatulan, ngunit hindi ko ipapatalo ang alaga ko laban sa alaga niya. Dumaan ang ilang oras at umalis na rin ako sa aming bahay, bitbit ang aking manok upang magtungo sa sabungan. Naging maganda naman ang unang laban. Matapos ang unang laban ay ang mga alaga naman namin ni Tiko ang nagsalpukan. Malakas na hiyawan ang pinakakawalan ng mga tao sa tuwing mapupuruhan ng alaga ko ang alaga ni Tiko. Kita ko naman ang gigil niya sa kanyang muka at labis na pagkadismaya, lalo na nang hindi na makabangon pa ang alaga niya. "Ayon, panalo ang manok mo, Digo!" Nakangiting sambit sa akin ni Lupe at nakipagkamay pa sa akin. Napatingin naman ako kay Tiko na halos magdikit na ang dalawang mga kilay dahil sa labis na pagkakakunot ng kanyang noo. Dahan-dahan siyang lumapit sa akin at nagwika, "Hindi ko palalampasin ang ginawa mo sa alaga ko. Pagsisisihan mong kinalaban at tinalo mo ako." Banta niya at nag-iwan pa ng matalim na tingin sa alaga kong manok bago umalis habang nakakuyom ang dalawang kamao. Sa halip na alalahanin ang mga sinabi ni Tiko ay hindi ko na lamang po iyon pinansin, Kuya Bari. Buong akala ko kasi ay hanggang banta na lamang ang kanyang gagawin. Ngunit ang hindi ko alam ay kanya pala itong tututuhanin. Gabi na nang makauwi ako sa bahay namin. Dahil nag-inuman pa kami ng aking mga kasamahan bilang pagdiriwang sa pagkapanalo ko. Ngunit nang akmang papasok na ako sa gate ng aming bahay, ay napansin kong nakahandusay na sa lupa ang iba ko pang mga alagang manok. Duguan ang mga ito, ang iba naman ay halos buto na lamang ang tira mula sa kanilang mga katawan. Agad kong tinawag ang aking asawa at tinanong kung ano ang nangyari sa mga alaga kong manok at kung sino ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Ngunit naabutan kong nakatali siya sa isang upuan at walang malay. Dali-dali ko siyang ginising at kinalagan. Agad din naman niyang ikinuwento sa akin ang nangyari. Nalaman ko na si Tiko pala ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Doon ko lamang naalala ang banta niya sa akin kanina na hindi ko akalaing siseryosohin niya pala. Mabilis ko siyang sinugod sa kanilang bahay habang pigil na pigil ang aking galit. Ngunit hindi pa man kami tuluyang nakakapasok sa kanilang bahay ay nakita ko na siya na nakaupo sa kanilang bakuran na parabang may kinakaykay na kung ano sa lupa. Nang tingnan ko iyon ay nakita ko na isa iyon sa mga alaga kong manok. Nagulat ako nang mapagtanto kong hindi siya nagkakaykay, bagkus ay nilalantakan niya ang mga lamang loob ng patay na manok. Bigla siyang napatingin sa akin at kitang-kita ko pa ang mga dugo sa kanyang bibig
na galing sa manok na pinatay niya. Namumula rin ang kanyang mga mata at tila ba hindi siya tao dahil sa itsura niya ngayon. Maya-maya pa ay bigla na lamang siyang umungol na parang lobo. Kasabay noon ay ang pagbabago niya ng anyo. Sa puntong iyon ay napag-alaman ko na kung paano niya nagawang patayin ang mga alaga kong manok. Iyon ay dahil hindi pala siya tao. Sa labis na pagkabigla sa aking nakita ay natumba na lamang ako sa lupa. Hindi ko na alam ang aking gagawin ng mga sandaling iyon, Kuya Bari, at maging ang mga paa ko ay ayaw gumalaw dahil sa panginginig. Nang akmang susuguri na niya ako, ay mabuti na lamang at dumating ang asawa kong si Teodora na may bitbit na malaking kahoy na ipinampok po sa nilalang. Iyon naman ang nagsilbing pagkakataon upang ako ay makatayo at makatakas na kami sa bahay na iyon. Matapos ang mga aganapang iyon ay napagpasyahan namin ni Teodora na lumipat na lamang ng ibang probinsya dahil delikado kung mananatili pa kami sa dati naming lugar, gayong may kapitbahay pala kaming isang aswang. Ayaw naman naming dumating ang pagkakataon na baka sa susunod na mga araw ay kaming mag-asawa na ang kanyang bibiktimahin, lalo na't buntis pa man din ang asawa ko at magsisimula pa lamang kaming bumuo ng isang masayang pamilya. Sa ngayon ay nandito na po kami sa probinsya ng Marinduque at masayang naninirahan. Maging ang pagsabong ay itinigil ko na rin upang mapagtuunan ng pansin ang asawa ko at ang magiging anak namin. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa pagbabasa at naway kapulutan po ito ng aral ng inyong mga tagapakinig. Lubos na gumagalang, Digo. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari, at sa lahat ng mga masusugid mong tagapakinig. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Elmer. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay ang karanasang hindi ko po malilimutan na hanggang ngayon ay sariwang-sariwa pa rin sa aking isipan na para bang kahapon lamang naganap. Labis ko ring pinagsisihan ang desisyong ginawa ko noong araw na iyon. Masakit mang balikan, ngunit hayaan niyo akong ibahagi po ito sa inyo. Binata pa lang po ako noon. Marami na po talaga akong bisyo. Nandyan na po yung paninigarilyo, pagiging palainom at higit sa lahat ang pagiging isang sabungero. Halos hindi na nga po ako nakakauwi noon sa bahay namin dahil parati akong nasa kung saang-saang lupalop ng tambayan kasama ang aking mga barkada. Kaya naman sa tubing makakauwi ako sa amin ay kulang na lamang ay magpamisa na ang aking mga magulang dahil kahit papaano ay naisipan ko man lang daw umuwi. Samantalang ang nobya ko namang si Erica ay parating kumukulo ang dugo sa akin sa tubing makikita ako. Sa halip na tanungin kung kumusta ako at maging malambing man lang sa akin, ay puro pambabara lamang ang lumalabas sa kanyang bibig. Kaya naman, nawawala na po ako ng gana sa kanya kung minsan, Kuya Bari. Mahal ko siya, totoo yun. Pero kung minsan po ay hindi ko na talaga kayang intindihin ang ugali na mayroon siya. Naiintindihan ko naman po na dala lamang iyon ng kanyang ipinagbubuntis. Ngunit hindi ko rin kasi maiwasang hindi hanapin sa kanya ang pagiging malambing at maalagang nobya tulad noong mga panahong nagsisimula pa lamang kami sa pagliligawan. Dahil doon ay aksidente tuloy akong natukso nang matagpuan ko sa ibang babae ang hinahanap kong katangian na hindi na niya sa akin maiparamdam. Kagagaling ko lamang po noon sa sabungan at sa kasamaang palad natalo na naman ang manok ko kung kaya't napagpasyahan naming magtutropa na uminom na lamang.
Dumiretso kami noon sa isang bar. Agad namang nagsilapitan sa amin ang mga nagagandahang babae na naroroon upang i-assist kami. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Noong unay hindi ko pa sila pinapansin dahil may nobya ako at buntis pa man din siya. Ngunit nang tinamaan ako ng alak ay hindi ko na napigilan pa ang aking sarili na magpadala sa pang-aakit ng mga babaeng natagpuan namin sa bar. Sweet din kasi ang mga babaeng iyon, Kuya Bari. Isang bagay na gustong-gusto ko sa isang babae kung kaya't hindi ko na naiwasan pa ang tukso at doon ay nagsimula akong maagawa ng pagkakamali. Habang nasa kalagitnaan kami ng aming romansa ng nasabing babaeng ito, ay bigla na lamang nag-ring ang aking cellphone. Nang akmang titingnan ko na sana kung sino ang tumatawag, ay mabilis namang inagaw iyon ng babae. Kung kaya't hindi ko na ito nagawang sagutin pa. Nang matapos sa aming ginagawa, ay agad kong tiningnan ang aking cellphone. Nakita ko ang ilang missed call at text galing sa aking ina at sinabing sinugod daw nila sa ospital ang nobya kong si Erica dahil aksidente raw itong nadula sa banyo at dinugo raw siya. Sa takot ko kung baka ano ang nangyari sa kanya ay dali-dali akong napasugod sa ospital. Ngunit hindi ko akalaing wala na pala akong maaabutan. Nang gabing iyon ay kinuha sa akin ang dalawa sa pinakaimportanteng tao sa buhay ko. Ang nobya ko at ang sanay magiging anak namin, Kuya Bari. Hindi ko alam kung ano ang dapat kong maramdaman ng mga oras na iyon. Hindi ko rin alam kung may dapat ba akong maramdaman dahil daig ko pa ang naging yelo dahil nanigas ako sa kinatatayuan ko ng mga sandaling iyon. Nang hindi ko na makayanan pa ang manatili sa loob ng hospital habang nakikita ko ang mag-ina ko na nakahiga na lamang sa kama at wala ng buhay, ay mas pinili ko na lamang na lumabas upang doon ay umiyak. Sa kalagitnaan ng aking pag-iyak ay bumuhos din ang ulan. Napatingin naman ako sa langit at doon ay nagulat ako nang makita ko ang galit na mukha ng aking nobyang si Erica. Kasalanan mo ang lahat. Ikaw ang pumatay sa amin ng anak mo. Galit na sigaw niya na tila umuugong sa aking tainga. Nagpaulit-ulit iyon hanggang sa makaramdam ako ng pagkakonsensya. Para akong mababaliw dahil sa ingay na naririnig ko. Buong akala ko ay matitigil din iyon pagkaraan ng ilang minuto. Ngunit sa araw-araw na dumaraan ay parati kong naririnig ang boses ni Erica na parang nasa tabi ko lamang siya parati. Kung minsan pa nga ay may pagkakataon na bigla-bigla na lamang siya nagpapakita sa akin. Hindi ko maintindihan kung gumaganti ba siya sa kasalanang nagawa ko. Ganun pa man ay paulit-ulit pa rin akong humihingi sa kanya ng kapatawaran hanggang ngayon dahil sa lahat ng kasalanan at pagkukulang ko sa kanya. Sa ngayon po ay bihira na lamang siya kung magpakita sa akin, Kuya Bari. Hindi na rin galit ang kanyang itsura kapag dinadalaw niya ako maging sa mga panaginip ko. Hindi ko alam kung napatawad niya ba ako. Ngunit kung hindi pa man ay patuloy kong ipapakita sa kanya ang pagbabago at pagsisisi na sana ay noon ko pa pala matagal nang ginawa upang hindi siya nawala na may galit at sama ng loob sa akin. Siguro kung naging responsable at matinong nobyo lamang ako sa kanya at hindi ko siya napabayaan ng anak namin at hindi sana nangyari ang hindi dapat. Ganun pa man ay alam kong
wala na akong ibang magagawa upang ibalik ang nakaraan. Ang tanging magagawa ko na lamang ngayon ay ayusin ang hinaharap at huwag nang uulitin pa sa susunod na babaeng mamahalin ko ang ginawa kong pagpapabaya sa aking dating nobya. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Salamat po ng marami. Lubos na gumagalang, Elmer. Magandang araw po sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig at lalong-lalo na sa iyo, Kuya Bari. Itago mo na lang po ako sa pangalang Mildred. Ang kwentong aking ibabahagi po sa inyo ngayon ay isang hindi kapani-paniwalang pangyayari na aming naranasan ng aking asawang si Pocho. Si Pocho na aking asawa ay isa sa mga dakilang sabongero sa aming barangay, Kuya Bari. Siya yung tipo ng lalaking may pera o wala ay hindi mo makikitang nakatambay lang sa bahay dahil halos ginagawa na yatang bahay ang sabungan. Kulang na nga lang ay roon na rin siya matulog. Dahil hindi naman po ako isang mahigpit na asawa, ay hinahayaan ko lamang siya. Basta ba maayos niyang naibibigay sa amin ng mga anak niya ang lahat ng mga pangangailangan namin, ay walang kaso sa akin ang pagiging adik niya sa sabong. Kung minsan kasi ay nakakatulong din ito sa amin, lalo na kapag nanalo siya. Subalit isang araw ay biglang bumulusok sa aming barangay ang isang balita na may isang lalaki raw ang nawawala. Itago na lang po natin sa pangalang Miko ang taong iyon. Kilala rin siyang sabungero sa aming lugar. Dinig ko sa usap-usapan ay ang sabungan lang naman daw ang madalas niyang puntahan at bigla na lamang daw itong hindi umuwi ng gabing iyon. Kinabukasan, nang puntahan ang lugar ng sabungan ay natagpuan na lamang siyang malapit doon na nakahandusay at wala ng buhay. Duguan at halos wala ng lamang loob na natira sa kanyang katawan. Dahil po sa pangyayaring iyon ay roon ako nagsimulang mag-alala para sa asawa kong si Pocho. Lalo pat madalas din siya sa sabungan. Kaya naman pinakiusapan ko pa siya noon na tigilan na niya ang pagsasabong dahil baka kung ano rin ang mangyari sa kanya. Subalit sadyang matigas ang ulo ng asawa ko, Kuya Bari. Hindi niya ako pinakinggan at nagpatuloy pa rin siya sa pagsasabong sa kabila ng kahindik-hindik na pangyayaring nangyari sa isa kapwa niyang sabongero na si Miko. Hanggang sa isang gabi ay hindi rin siya umuwi sa aming bahay. Nagsimula na akong mag-alala noon. Noong una ay pinilit ko pa ang sarili ko na maniwalang walang mangyayaring masama sa kanya at marahil ay nag-iinom lamang ito sa kung saan. Naghintay ako hanggang kinabukasan, ngunit sumapit na ang hapon ay ni anino niya'y hindi ko pa rin nakikita. Dahil sa pag-aalala ay pinuntahan ko na ang kapitbahay naming si Richilda upang tanungin kung nakauwi na ba ang kanyang asawa na kumpare ng asawa kong si Pocho na palagi niyang kasama sa sabungan. Hindi pa siya umuwi . Ang asawa mo ba nakauwi na? Balik niyang tanong sa akin. Yun nga hindi pa rin. Nag-aalala na ako. Baka kung anong nangyari sa kanila. Tara, puntahan kaya natin sa sabungan. Ha? Ano ka ba? Hindi na. Malaki na sila para sunduin pa. Napakunot noo ako nang mapansin kong tila wala man lang bahid ng pag-aalala sa kanyang mukha at tono ng kanyang pananalita. Para bang wala man lang siyang pakialam sa kanyang asawa kahit ilang araw yata itong hindi umuwi. Naghintay pa ako ng mga ilang oras ngunit hindi pa rin talaga umuwi si Pocho. Kung kaya't naglakas loob akong magtungo doon sa sabungan kahit pang mag-isa lamang. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad ay nakita ko sa hindi kalayuan ang kapitbahay naming si Richilda na papunta rin sa sabungan.
Agad akong nagtaka. Hindi kaya susunduin din niya ang kanyang asawa? Pero kanina lang nag-uusap kami ay parang wala siyang pakialam sa asawa niya. Kung ganoon ay anong ginagawa niya rito? Tatawagin ko na sana siya upang tanungin, ngunit hindi ko na iyon nagawa pa nang makita kong gumuhit sa kanyang mga labi ang isang ngisi nang marinig na niya ang sigawan ng mga sabungero. Maya-maya pa ay huminto siya saglit sa paglalakad at napaupo na para bang biglaang nakaramdam ng pananakit ng kanyang katawan. Nag-unat-unat siya at nagulat ako nang makita ko ang dahan-dahang pagpapalit ng kanyang anyo. Matapos niyang magpalit ng anyo, ay mabilis siyang nagtungo kung saan ang mga sabungero. Napatingin naman sa kanya ang mga lalaki na maingay na nagsisigawan habang nagsasalpukan ang pula at puting manok. Bigla silang napatahimik nang makita ang nilalang na si Richilda. Halata ang pagkagulat sa mukha ng bawat isa. Ngunit bago pa man sila makatakbo ay naging mabilis ang pagsugod ni Richilda at isa-isang sinunggaban ang mga lalaki sa sabungan. Bagamat nanginginig sa takot ay pinilit ko pa ring lakasan ang aking loob at makatakbo pabalik sa aming lugar at magsumbong sa mga otoridad at ipaalam ang aking nakita. Mabuti na lamang at mabilis namang silang rumisponde at nagawa naman nilang mahuli itong si Richilda. Ikinulong nila ang aswang upang hindi na ito muli pang makapangbiktima. Ngayon ay alam ko na kung bakit ganoon na lamang ang reaksyon ni Richilda sa pagkawala ng kanyang asawa. Iyon ay dahil siya naman pala ang may kagagawan ng pagkawala ng mga kalalakihan na natatagpuan na lamang napatay na sa sabungan. Galit na galit ako sa kanya. Tinuring namin siyang maayos ni Pocho noong baguhan pa lamang sila dito sa aming barangay sa pag-aakalang siya ay mapagkakatiwalaan. Ngunit hindi namin nalaman agad na isa pala siyang masamang nilalang. Gusto ko man siyang patayin tulad ng kung paano niya pinatay ang asawa ko ay hindi ko ginawa dahil alam kong mali at magkakaroon lang ako ng pagkakasala. Kahit papaano ay tao pa rin naman siya sa umaga. Pinaubaya ko na lamang sa mga otoridad kung paano nila parurusahan si Richilda. Sa ngayon po, Kuya Bari, ay nasa proseso pa rin ako ng pagtanggap sa pagkawala ng aking asawang si Pocho. Alam kong mahirap pero sana balang araw ay magawa ko ring tanggapin ang katotohanan. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, Kuya Bari. Maraming salamat sa paglaan ng oras upang ito po ay basahin at maibahagi sa inyong mga masusugid na tagapakinig. Lubos na gumagalang, Mildred. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.